What's up homies, it's your homeboy Homer Static, and siguro familiar kayo sa picture na to, yung missing bride, no? Lately laman siya ng mga balita dahil hinihinala nila na itong bride to be is parang tumakas or runaway bride, ano? Maraming spekulasyon nandiyan na nawawala daw siya kasi parang kinidnap kasi wala naman kasing naging problema sa kanila ng kanyang magiging groom sana, no? Wala naman silang away, walang conflict. Pero base dun sa mga video na lumabas sa balita is kusang umalis itong babae, iniwan pa yung cellphone, no? And ang findings is dahil daw sa financial crisis, no? Na pinagdadaanan nitong babae kaya siya, sabihin na nating umatras sa dapat ay kasal nila. Ito yung sinasabi ko, no, na hindi naman kasi sapat na mahal nyo lang yung isa't isa. And I personally struggle din tayo, no, sa ganitong sitwasyon. Kaya hanggang ngayon, maraming nananatiling single even nandun na sila sa 30s, ganyan, no? Lalo na yung mga lalaki kasi, no? Kasi yung mga lalaki is function nila maging provider, no? Siguro mga ganitong kaso, very ano lang siya, madalang lang. No, kasi madalas yung mga lalaki yung sabihin na nating majority ng gastos sa kanila kasi sila yung kukuha dun sa babae mula dun sa parents niya, di ba? And to prove na kaya niya siyang buhayin, no? Kaya mo mag-provide. So totoo lang, no? Alam mo naman kasi yung capacity mo, no? Bilang isang lalaki at bilang isang babae, bilang isang partner. And dumadating yung time, yung sinasabi nila na kapag hindi ka pa financially stable, malaki yung chance na malaki yung magiging alinlangan mo, no, para pumunta dun sa buhay na tahimik, dun sa buhay na may asawa. Kaya maraming mga binata't dalaga, no, na pinipili muna na mag-build ng career, di ba, bago sila mag-asawa. So, actually, magandang trait naman yun, no? Kasi yun talaga yung hindi ka basta-basta lulusong sa isang giyera na wala ka naman dalang baon na sandata, gano'n. Kasi magiging habang buhay na magkasama na kayo eh. Mahirap na pagdating nung kagipitan, magsisiyahan kayong dalawa, di ba? Bakit kasi ikaw yung pinakasalan ko? Ang dami naman dyan na medyo may, alam mo na, may kaya. So, yun din iniiwasan siguro natin, no? So, my advice is that i-build mo muna yung sarili mo, i-build mo financially. Kung ikaw ay lalaki, dapat maging matatag yung future muna, no? Una sa sarili mo. Kasi pagka okay na yung sarili mo, pwede ka na magdagdag ng aalagaan mo. Pwede mo nang ipamigay yung sobra-sobrang natatanggap mong biyaya, di ba? So, ang tawag dito, capable ka na talaga mag-asawa pag gano'n. So, yun lang. Sa mga bagong henerasyon ngayon, sana matuto tayo, no? Huwag tayong mapusok. Lalo na yung mga kabataan ngayon, no? Build yourself, build your future muna bago kayo mag-asawa. Yun lang. Sayonara.